Ito ang pinakamahabang mountain tunnel sa Pilipinas at ginamitan di umano ng advanced Japanese cutting-edge technology. It's time, Solid Archers! Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ito ang Davao City Bypass Construction Project. Nang matatapos ang konstruksyon. With our Twin Tunnel Bypass Road Project, Ang sinasabing pinakamahabang mountain tunnel sa Pilipinas. Inaasahang ito ay matatapos na sa katapusan ng 2024. Ang tunnels ay may kabuuang sukat na 4.6 kilometro ng kabuuang haba ng proyekto ayon sa Department of Public Works and Highways Region 11. Ang DCBCP ay isang 45.5 kilometrong bypass road na magsisimula sa Barangay Sirawan, Turil, Davao City at magtatapos sa Barangay JP Laurel, Panabo City. Ang karaniwang oras ng biyahe mula sa mga nabanggit na lugar ay umaabot ng 1 oras at 44 minutes. Sa Maharlika Highway ay bababa ito sa 49 minutes. Inaasahan na ang proyekto ay magpapabuti sa transportasyon at makakatulong upang mabawasan ang trapiko sa Davao City na mag-aambag sa kaunlarang pang-ekonomiya at urban development ng Davao City at ng buong rehiyon ng Davao. Ang DCBCP ay nahahati sa 6 na kontrata na kinabibilangan ng Zone 1-1, Zone 1-2, Zone 1-3, Zone 2-1, Zone 2-2 at Zone 2-3. Inaasahang matatapos sa December 2024 kasama sa kontrata ng package ang Zone 1-1 ang pagtatayo ng 4 na linya ng kalsadang may 3.35 meters ang lapad. Konkretong kalsada na may kabuuang habang 7.90 kilometers, 3 pares ng tulay na may kabuuang habang 500 linear meters, 2 underpass, 2 overpass, 12 box culvert na daluyan ng tubig, 2 tunnels at 4 na at-grade road crossings. Ang pagtatayo ng tunnel ay bahagi ng kontrata ng package Zone 1-1, ang una sa 6 na kontrata na nagsimula noong December 2020. Ang joint venture ng Shimizu Corporation, Ulticon Builders Incorporated at Takenaka Civil Engineering and Construction Company Limited ang kontratista para sa proyekto. Ang kontrata ng package 1-1 ay nagkakahalaga ng 13.23 billion pesos at pinupunduhan sa ilalim ng Special Terms for Economic Partnership o STEP loan sa pagitan ng Pilipinas at Japan International Cooperation Agency. Ayon sa Japan International Cooperation Agency o JICA, ilang mga advanced tunneling technologies na ginagamit sa Japan ay dinala sa Davao para sa konstruksyon ng 4 na linya ng road tunnel. Ang mga layunin ng proyekto ay kinabibilangan ng pagpapabilis ng interregional transport ng mga kalakal at serbisyo sa lungsod, pagpapababa ng gastos sa transportasyon ng mga produkto sa mga mamimili, pagbabawas ng pagsisikip sa urban center, pagbibigay ng mas maaasahan, mas episyente at walang hadlang na daloy ng mga kalakal at serbisyo, pagsuporta sa lumalagong sektor ng agro-industry, pamamahala ng urbanisasyon sa lungsod at mga kalapit na lugar at pagbibigay ng mas magandang access papunta at mula sa mga pangunahing daungan sa Davao Gold, kabilang ang Sasa Port sa lungsod at Davao International Container Port sa Panabo City. Bakit nga ba kilala ang mga Hapon sa kanilang kahusayan sa paggawa ng mountain tunnels? Unang-una, ang Japan ay may malawak na kaalaman sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa tunnel construction. Isa sa mga pinaka-advanced na teknolohiyang ginagamit nila ay ang Tunnel Boring Machine o TBM na nagpapabilis at nagpapadali ng pagbuo ng mga tunnels sa matitigas na bundok. Dahil ang Japan ay isang bansang bulubundukin at mayroong masalimuot na geolohiya, kailangan nilang paunlarin ang kanilang mga kakayahan sa pag-unawa ng iba't ibang uri ng bato at lupa. Ang kanilang malalim na kaalaman sa geolohiya ay tumutulong upang maiwasan ang mga aksidente at masigurado ang tibay ng mga tunnels. Maraming dekada na ang inilaan ng Japan sa pagtutok sa infrastructure development, lalo na sa tunnel construction. Ang kanilang mga inhinyero ay may napakaraming karanasan sa paggawa ng tunnels sa mga bundok, sa ilalim ng lupa at maging sa ilalim ng
ng tubig tulad ng Second Tunnel na isa sa pinakamahabang tunnels sa mundo. Ang Japan ay may mataas na pamantayan sa kaligtasan at kalidad ng kanilang mga proyekto. Maingat silang nagplaplano at nagsasagawa ng mga risk assessment upang masiguradong ligtas at matibay ang mga tunnels, lalo na dahil madalas ang lindol sa Japan. Ang Japan ay limitado sa espasyo kaya natutunan nilang i-maximize ang paggamit ng mga natural resources tulad ng mga bundok para sa mga daanan at tren. Dahil dito, naging mahalaga para sa kanila ang pag-develop ng teknolohiya at kasanayan sa tunnel construction. Isa pa, ang Japan ay madalas makaranas ng lindol at bagyo kaya't ang kanilang mga tunnel ay inidisenyo upang makayanan ang matitinding hamon ng kalikasan. Kaya ang tunnel project na ginagawa dito sa Davao City ay masasabi nating isang engineering marvel at sana'y marami pang ganito ang magawa sa buong bansa. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. May plano pala ang China na gumawa ng riles ng tren na magdurugtong sa bansa patungong US of A. At hindi lang ito simpleng railway system dahil ang ambisyosong proyektong ito ay hindi talaga basta-basta dahil isa itong undersea high-speed train line. Amazing! It's time, Solid Archers! Welcome to Watchlight kung saan asintado ang bawat kaalaman. Hi there, Solid Archers! It's your Kuya Archer here. Hindi na nga mapipigilan ang pamamayagpag ng China sa iba't ibang larangan, sa ekonomiya, teknolohiya, siyensya at iba pa. At kung pag-uusapan ang transportasyon, hindi rin pahuhuli ang China dahil isa ito sa may pinaka-advanced na high-speed train networks sa buong planeta. Sa ngayon, ang bansang China ang may hawak ng record para sa world's fastest train. Ito ay isang maglev bullet train na pwedeng umabot sa bilis na 600 kilometers per hour o 373 miles per hour na dinevelop ng China Railway Rolling Stock Corporation. Ang maglev ay abbreviation ng magnetic levitation kasi kung titingnan mo ng maigi ang train na ito ay parang nakalutang ng dahil sa electromagnetic force na nagbibigay puwersa dito na umangat sa riles. Kung noon, kapag binanggit ang mga pinakamabilis na train sa buong mundo, aba, Japan agad ang pumapasok sa ating isipan. Ngunit hindi na ngayon. Ang mga tanyag na bullet trains ng Japan ay mayroong max speed na 249 miles per hour. Samantala, ang mga eroplano ay nakakalipad sa bilis na 497 miles per hour hanggang 559 miles per hour. Ang mga bagong maglev trains naman ng China ay nasa pagitan ng dalawang mabibilis na ito na may max speed na 373 miles per hour. Kung ikukumpara ito sa ating MRT at LRT na may bilis mula 40 to 50 miles per hour, halos times 6 ang bilis ng maglev trains ng China. At sa laki nga ng mainland China, napakahalaga ng land travel dito sa pamamagitan ng trains. Malaking oras ang mababawa sa paglalakbay sa buong bansa. Ang dating 4.5 hours na travel mula Beijing to Shanghai sa pamamagitan ng bullet trains, ito ay 2.5 hours na lamang sakay ng maglev. Imagine mo yun sa bilis. Sabihin man nating nasa China na nga ang pinakamabilis na tren, ngunit maghihintay pa ng ilang taon ang mga incheck na makasakay dito dahil under construction pa ang railway system nito sa buong bansa. Kung gano'n na lamang ka-advance ang China na pagkolektahin ang kani-kanilang mga lungsod, abay mas matindi pa pala ang mga plano nito na magkaroon ng koneksyon sa buong mundo sa pagpapaigting ng kalakalan nito sa ibang bansa. Isa sa mga ito ay ang planong China to America Railway Line. Ang planong rail track na ito ay magsisimula sa hilagang silangan ng China at maglalakbay sa Siberia at Eastern Russia. At heto na ang matindi, dadaan sa kailaliman ng Bering Strait patungong Alaska. Sinasabing ang tatahakin under the sea ay isang 125-mile underwater tunnel. Wow! Matapos itong dumaan sa Bering Strait, ito'y tatago sa Yukon Mountains ng Canada at finally, papasok na papuntang Estados Unidos.
At mula dito, pwede na itong umugnay sa lahat ng pangunahing train stations ng Amerika. At mantakin mong may layo pala itong 8,000 miles o 13,000 kilometers ang tinaguriang China-Russia Canada-America Line. Napag-alaman natin mula sa mga eksperto na ang trip na ito sa sandaling magkaroon ng realisasyon ay magagawa sa loob ng 2 araw lamang sa bilis na 220 miles per hour. Ngunit 2014 pa pala ang planong train project na ito at hanggang ngayon ay tila usap-usapan pa rin at hindi pa nagpapasimula. So ano nga ba ang nangyari sa planong ito na pagdugtungin ang China at Amerika sa pamamagitan ng tren? Ayon sa report ng South China Post, ang planong ito ay mariing kinundina ng maraming kritiko dahil sa malaking initial proposed budget na $200 billion. Sinasabi ng mga hindi sang-ayon dito na mas mura pa rin ang option ang biyahe sa barko at eroplano para sa mga kalakal dahil existing na ang mga ito. Ang isa pa sa mga tinitingnan, ang mga magiging problema sa pagtatransport ng mga materyales at ang konstruksyon ng tunnel. Hindi nga naman basta-basta ang gagawing under the sea tunnel para sa proyektong ito dahil mas malaki ito ng 4 times. Sa pinakamahabang undersea tunnel ngayon ang Channel Tunnel na kumokonekta sa UK at France at ang Seikan Tunnel na nasa Japan na dumurugtong naman sa Hokkaido at Honshu. Pareho itong may humigit kumulang 30 miles na haba. So may posibilidad nga bang mangyari ang massive project na ito? Sa pagkakaaproba ng $22 billion US-Canada Rail Line Project sa panahon ni dating US President Donald Trump, tila nagkaroon ng pag-asa ang matagal nang pinapangarap na undersea tunnel sa Bering Strait, isang tunay na katuparan ng East meets West. Kumbaga, may mga indikasyon na ang proyektong ito ay posibleng magkaroon ng katuparan. Ang tinitingnan lamang ang pagbuti ng relasyon ng dalawang higanting bansa. Masasabi nating mas convenient pa rin naman ang travel via airplane kung saan pwedeng makarating sa magkabilang dako in less than 24 hours. Ngunit sabi nga nila, iba rin ang adventure na hatid kung sakay ka ng tren, kung saan ang pwede mong masilayan ay countryside ng isang lugar na posibleng mas magpasigla sa turismo ng bansa. In the long run, mas magiging cheaper din ang cargo cost ng travel ng mga kalakal sa pamamagitan ng tren. Sa mga naniniwala sa kakayahan ng China na magiging posible ang massive project na ito di umano ay isang hudyat ng isang mas malaking posibilidad na pwedeng magkaroon ng global train network kung saan pwede nang makonekta ang lahat ng kontinente sa pamamagitan ng isang giant train system. At ang posibilidad na ito ay walang hangganan. So ayun, Solidarchers, anong masasabi mo sa ating video for today? Kung meron kang reaksyon, i-comment mo lamang sa ibaba. Hanggang sa susunod mga Solidarchers, it's time! Alam mo ba may secret tunnel sa ilalim ng White House? It's time, Solidarchers! Welcome to Watchlight kung saan asintado ang bawat kaalaman. Dito sa Pilipinas, ang Malacanang Palace ang tirahan at opisina ng ating punong ehekutibo, ang Pangulo. Kung sa Estados Unidos naman, ito ang White House na matatagpuan sa Washington, D.C. Ngunit alam mo bang sa ilalim ng silangang parte ng 7.2 hectare Palladian-style presidential mansion ay mayroong mga secret tunnels at bunkers sa panahon ng World War II matapos ang surprise attack ng mga Hapones sa Pearl Harbor noong December 7, 1941. Ipinagawa ang isang tunnel upang mailikas si former President Franklin D. Roosevelt patungo sa ilalim ng Treasury Building. Across the street, nandoon ang mga vaults na kanilang kinonvert into bunkers upang magsilbing temporaryong command center at tirahan ng presidente. Ngayon, mayroon ng Presidential Emergency Operations Center o PEOC, isang permanent bunker na nasa ilalim ng White House East Wing. Pinalawak ito ng sumunod sa posisyon si then President Harry Truman kasabay ng reconstruction ng White House. Sa bunker na ito, dinala sina former President and Vice President George Bush at Richard Cheney kasama ang kanilang immediate family at mga staff noong September 11, 2001 nang nangyari ang kilalang 9/11 terrorist attacks ng Al-Qaeda.
Ani Ronald Kessler ang may akda na isang libro patungkol sa White House, plano ng mga national security personnel na dalhin ang presidential family at ang mga staff ng White House sa isang remote location sa Pennsylvania o West Virginia sakaling may mangyaring mga pag-atake. At dahil napagtanto nilang mahirap silang ilikas by land o by air, isang leksyong natutunan nila noong 9/11 attacks, gumawa sila ng isang 5-story bunker sa ilalim ng White House, North Lawn. Pasikreto nila itong kinonstruct simula noong 2011. Selyado ito upang hindi tumagas ang radiation sa Calamine nuclear attack. Self-contained ang air supply nito at mayroon namang sapat na pagkain upang tumagal ng ilang buwan. Ang mga tunnel sa White House ay hindi lamang patungo sa bunkers sa ilalim ng East Wing at North Lawn, kundi papunta rin sa mga secret entrance ito. Gaya na lamang ng alleyway na ito matatagpuan sa pagitan ng isang brick building at ng Bay Atlantic University sa 1510 H Street na hindi kalayuan sa White House. Ano sa tingin nyo, Solid Archers? Marami pa nga bang secret tunnels sa ilalim ng White House? I-comment mo lamang sa ibaba. Bakit nga ba napakaraming secret bunker sa Switzerland? Ano ang kanilang pinaghahandaan? It's time, Solid Archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ang Switzerland ay kilala bilang neutral at unconquerable, kahit mismo si Hitler ng Germany at si Mussolini ng Italy. Na pinagitnaan, ang Switzerland ay hindi man lang tinuloy ang kanilang tangkang paghatian ito dahil sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Muling nagising ang interes ng mga Swiss sa mga konkretong bunker na nakakalat sa kanilang bansa. Dahil pinapaligiran ng Jura at ng Alpine Mountain Range, ginamit ng Switzerland ang mga bundok na ito bilang strategy upang pigilan ang mga maaaring manalakay sa kanila. Itinatag nito ang Swiss National Redoubt, isang depensibong plano na binuo ng gobyerno ng Switzerland noong 1880s upang tugon sa pagsalakay ng mga dayuhan. Ayon sa plano, ginamit nito ang nakapalibot na bulubundukin para maging hadlang sa anumang pagsalakay. Sa pagbubukas ng World War II, ang plano ay pinalawak upang harapin ang potensyal na pagsalakay ng Germany. Ang plano ng mga German at Italian na Operation Tannenbaum ay hindi napatupad. Ang Switzerland ay may humigit kumulang 150,000 aktibong tauhan ng militar na may 4 million mamamayan na agad-agad na magagamit para sa serbisyong militar. Sa mabilis na panahon, nakahanda ang Reserve Army ng kanilang mga uniforme, baril at bala. Kung magsisimula man ang digmaan, agad-agad silang makakakilos dahil ang buong bansa ay Reserve Forces dahil sa mandatory military service para sa may mga kakayanan na Swiss citizen. At lahat ng mga nasa mandatory military service mula noong 2007 ay itinago ang lahat ng kanilang kagamitang pandigma sa bahay, marahil nakatago sa kanilang basement bunker. Naglagay sila ng mga bunker at mga anti-tank guns at nilagyan ng mga bomba ang mga kalsada at tulay papasok sa bansa bilang Fort of Last Resort and Refuge o ang tinatawag na redoubt para sa Swiss Army kung mangyari man ang pagsalakay. Bagamat inalis na ang mga bomba noong 2014, nakatayo pa rin ang maraming tunnels, bunker at kuta. May mga dagdag din na bunker na itinayo noong kasagsagan ng Cold War sa 80s. Ang mga kuta ay may sapat na kakayanan na bigyang proteksyon ang buong bansa. Balita rin daw na may mga sekretong airbase na nakatago sa mga bundok ayon sa Twitter. Bagamat hindi alam ang eksaktong bilang ng mga bunker, karaniwang tantya ay humigit kumulang 20,000 na mga bunker sa palibot ng Switzerland na itinayo ng militar. Mayroon ding higit na 300,000 na mga pribado at pampublikong fallout shelter sa mga bayan at lungsod. Ang Switzerland ay tanging bansa sa Europa na kung saan ang mga shelter ay magagamit para sa bawat mamamayan dahil sa pangako ng kanilang konstitusyon. Isa itong reaksyon sa Cold War noong 1960s. Ginawa nilang nuclear-proof ang mga kuta. Isinabatas din sa panahong ito na magdagdag ng mga bunker sa mga bahay ng bawat mamamayan. Ang mga shelter ay may kakayanang labanan ang mga epekto ng modernong digmaan, kabilang ang sandatang nuklear, biolohikal at kemikal, isang alalahanin sunod sa mga kaganapan sa Ukraine. Ayon sa isang mataas na opisyal,
Noon, ang mga shelter ay di gaanong pinapansin ng Swiss population. Ngunit dahil sa krisis sa Ukraine, nakakatanggap ang mga opisyal ng maraming tawag sa telepono. Labis na silang nababalisa at gustong malaman kung saan sila maaaring pumunta kung sakaling may mangyaring kaguluhan. Dumarami ang mga kahilingan na suriin ang mga shelter upang ayusin at matirahan. Ang mga kumpanya na gumagawa at nagkukumpuni ng mga shelter ay umusbong na rin mula nang matuklasan ng mga tao na ang Ukraine ay napakalapit. Karamihan sa malawak na network ng mga nuclear bunkers sa Switzerland ay ginagamit na lamang na imbaka ng wine at cheese bilang kwartel ng militar o bilang pansamantalang tirahan para sa mga naghahanap ng asylum. May mga binibili ng mga pribadong mamamayan o ginagawang hotel o restaurant. Pero kamakailan lang, nagkakaroon ng pagtatalo sa mga politiko sa paninindigan ng kanilang pagka-neutral dahil sumali sila sa pag-sanction sa Russia. Ipinag-utos din ng mga otoridad ng Switzerland na dapat alisin na ang mga laman nito at gawin ng nuclear shelter agad-agad. Sa sigalot nga nangyayari sa kanilang mga kapitbahay na bansa, malamang ay puspusan ang gagawing paghahanda ng bansang Switzerland sa anumang nakaambang panganib. Anong masasabi mo rito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba.